ng trapiko. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Isa sa mga suliranin ngayon ng Baguio City ay ang masikip na daloy ng trapiko. Ito ay dahil umano sa kakulangan ng parking area sa lungsod, paglobo ng bilang ng sasakyan at kakulangan ng pondo ng lokal na pamahalaan. Yung lack of parking space, number one yon. Kasi as you can see, kahit bawal talagang they have no choice, especially mga turista natin, but to park kahit bawal dun sa lugar. Kasi wala silang mapaparadahan. Sa mga kasong naitala na kaugnay sa paglabag sa batas pantrapiko ng Baguio City noong 2011 ay mayroong 39,000 violator ang nahuli. Hindi bababa ng 100 kaso kada araw at karamihan dito ay illegal parking. Ang panawagan ko lang sa ating local government, sana lahat ng mga programa na nailalantad o na nailalabas ng either nasa academe, sa mga private sectors natin, yung nakitang maganda, sana i-implement at saka yung talagang alam na nila na makakatulong sa publiko, lalo-lalo na sa transport sector, ay sana po. Ang mga pangunahing nakikitang solusyon ng Traffic and Transportation Management Committee o TTMC movement ay ang paglalagay ng multi-level parking area, ang one major systematic transportation terminal at paglalagay ng Transportation and Management Office. Payo ng mga otoridad sa mga bakasyonista sa Baguio, makabubuting maglakad na lamang habang namamasyal sa mga tourist spot ng syudad at samantalahin na rin ang malamig na panahon sa halip na gumamit ng sasakyan. Mula dito sa Baguio City, Brian Lacanlale nag-uulat para sa UNTV News Worldwide. Handa na ang pamunuan ng Southern Luzon Expressway sa pagdagsa ng mga sasakyan na uuwi sa kani-kanilang probinsya para sa mahabang bakasyon. Mula sa South Luzon Expressway, ito ang balita ni